Summer Youth Camp ay isa sa pinakaaabangan at pinananabikan naming mga kabataan. Kaiba sa mga isinasagawang pagtitipon sa loob ng iglesia, dito ay may samot-saring mga aktibidades na isinasagawa upang maging kalakasan at kaaliwan ng bawat isa sa paglilingkod sa Diyos. Sa kani-kanyang mga lokales na iglesia ay labis na paghahanda na ang isinagawa ng mga kabataan para sa kanilang afternoon competitions. Dito ay kanilang ipinamalas ang galing sa doktrina at sa pagdadala ng salita ng Diyos. And to frustrate the ends of justice and in distorting the Supreme Court decision onto effectiveness. Ang Ebanghelyo sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Ang Ebanghelyo pala ay kapangyarihan ng Diyos. The Holy Spirit has the same natural attributes as of the Father and of the Son. We admit Jesus Christ as God, for this is the very presentation, preaching and teaching of His holy apostles. Now, how does one receive authority from God? In Hebrews chapter 5 verse 4, it is very clear, not by one's own calling, but by the calling of our Almighty God. Isang malaking biyaya sa akin kasi ako napili. Niluluwalhati lang ko lang naman ang Panginoon sa pagsali ko na yun. Isang malaking biyaya po ng Panginoon na ako ang napili ng aming lokal na panlaban sa preaching contest at kung saan ito ay pagpapalago sa aking spiritual na pananampalataya. Lalong higit ko sigurong palalawakin pa yung kaalaman ko about sa Bible. Nandun yung puso ko na mabulay ang kanyang mga salita. Kumbaga po, siyempre marami tayong pinag-aaralan upang maging handa sa ganitong kompetisyon. Kaya lalong lumalim yung kaalaman ko sa kanyang mga salita. Kumbaga bawat topic, tinry kong aralin, lalo na yung mga doktrina na mahalaga sa iglesia. It's an additional gift from God. But more than that, I think mas lalo kang maudyokan na mangaral pa kasi malalaman mo na syempre binigyan ka ng ganong talento ng Panginoon. Kaya dapat lang gamitin mo siya, lalo na nabigyan ka na ng honor. Parang lumalaki lalo yung burden mo na mag-evangelize sa iba given that talent of yours. Nasaksihan ko rin ang puspusang pag-eensayo ng mga kabataan, maging aktwal na presentasyon ng kanilang Praise in Motion contest na nilakukan ng maraming mga areas dito sa Luzon.
people tell me. Don't care what people tell me. I know you'll never let me go. Your love is so beautiful, and I wanna tell the world how much you mean to me. Oh, and I don't care what the people tell me. Don't care what people tell me. I know you'll never let me go. It moves fast, think it was whiplash. Everybody wanna get a season pass. Think you understand it, but you come up last. Should've just passed. Now you're standing in a big disaster. I'm here to let you know. Hold on. Hold on. Hold on. Hold on. Where you go, I'll go. Where you stay, I'll stay. When you move, I'll move. I will follow. Cause if there's something on your mind, let me know. You know we're running out of time. Can we go? Ain't no mind to those who whine. Transcend by the divine. Here we go. You're everything I cannot see. You're everything I cannot say. I know it all seems so illogical, but that's okay. You're the love you give to me. You're the love I give away. You are everything. Kalakip ng aming pananabik sa gawain ito, ang Summer Youth Camp ay isang kaintim na pagkakataon upang ang bawat isa sa amin ay magkaroon ng malalim na pakikipag-ugnayan sa Diyos. Jesus, sa buhay ko ika'y kumilos at lumabas. Salamat, salamat sa iyong ginawa. All the things that make no sense to me draw me to you, like finding freedom by surrendering. Masama ba ako kung akayin ko sila sa mabuti? Kapayapaan ang ibig ko. Bukod sa mga pananalangin sa bawat umaga, ang mga salita ng Diyos sa Summer Youth Camp na ito na eksklusibo at natatangi lamang para sa aming mga kabataan ay nagbunga ng lubos na pagtatalaga at pag-ibig sa Diyos. To meet you in this place and see you face to face. Pakalaki ng ating chance na tayo'y magamit ng Panginoon. Alam ko, pinayaman na kayo sa kaloob. Amen! Ipagamit mo sa Panginoon at ikaw naman gagamitin ng Panginoon. Pero kung meron kayong dapat na panghinayangan, ay panghinayangan nyo na hindi ninyo na ibigay ang inyong buhay sa panahon ng inyong kabataan. The presence of God is being felt. Yan ang dahilan ba't sa iglesia nadadama natin, nakasama natin ang Diyos. Bakit narito ang sugong apostol sa ating kalagitnaan? Kalooban ng Diyos, tayong lahat ay magpatotoo ng kanyang salita.
we must be bold in proclaiming the gospel daily. Every fourth words must be a gospel proclaimer. Tayo na mga nagtalaga, sumama sa misyong ito. We will reign with Christ and we will receive the crown of righteousness. Tayo dapat, hindi lang sa salita, ultimo nating mga buhay sa ganang ipinaglilingkod doon sa may likha ng buhay. Pag tinatawag ka ng Diyos, ang nararapat na sagot ay, Opo, Panginoon. Narito ako! You want to be a witness for Christ? This is the right place for you to be filled by the Holy Spirit. Surrender first before God will lay His hands upon you. You're in a better place, I've heard 1,000 times. And at least 1,000 times Kaya naman bago matapos ang isang linggong pagtitipon, ay marami sa mga kabataang narito ang nagpasyang pumasok sa paaralang Biblia at magtalaga sa ministeryo ng salita at pananalangin. I close my eyes and I see your face. If home's where my heart is, then I'm out of place. Lord, won't you give me strength to make it through? Nung narinig ko yung mga sinabi po ng mga Bible student, ano po, parang nakita ko na madami na pala akong naging pagkukulang sa Panginoon na dapat kong habulin. Nagtatalaga po ako. Pinuspos po ako sa paglilingkod na magtalaga po ako sa Panginoon at gamitin ko ang buhay ko. Pwede nating isakripisyo kahit ano pong yung bagay na meron tayo sa ating buhay. Like, kahit pera man yan or kahit ano, pwede nating masuko basta dahil sa pagmamahal natin sa Diyos. Tinawag ako talaga ng ating Panginoon para sa ministeryo. Nabuo po yung decision ko na pumasok po ng AIT. Nakita ko naman po yung pangailangan po ng iglesia sa yung panawagan po ng Panginoon para po sa pangaral po ng Ebanghelyo. Of course, syempre mas lalong nagpatibay ng paglilingkod at lalong nagbigay hamon para lubos ang may talaga yung buhay ko sa Diyos. Yung isa po sa mga mahalagang natutunan ko po dun sa message kanina ni Bishop, yung pagtatalaga para sa Panginoon, na handa mong dapat talikuran yung sarili mong nais para sa Panginoon. Talaga pong nakakahamon po ang salita ng Diyos, nakakahamon po yung mensahe ng Bishop Art na talagang kailangan ng mga magtatalaga sa iglesia dahil totoong malaki yung pangangailangan ng church at dapat bilang isang kabataan makita mo ito dahil ang katalagahan natin sa church hindi na umiikot sa sanlibutan na kundi umiikot na sa pag-eebanghelyo. Last year lang po ako na-convert, so ngayon ko lang po talaga na-experience yung gantong bagay na yung message po kinikilabutan, ganyan po. Nafe-feel ko po talaga yung spirit na nasa akin. Mas maganda po yung may bahagi ka kaysa yung wala. As long as my heart is beating, where you lead me, I will follow. Where you lead me, I give my life away. Where you lead me, I will follow forever and a day. Forever and a day. Everything I cannot see, everything I cannot say, I know it all seems so illogical, but that's okay. You're the love you give to me. Sa kabuuan ng pagtitipon sa linggong ito, masasabi kong lubos na pinagpala at pinagtagumpay ng Diyos ang kanyang gawain. At sa mga susunod pang araw, hindi lamang ang mga kabataan ang nakaranas ng pagpapalakas ng Diyos, kundi maging ang mga may sapat na gulang at mga bata na magsasagawa ng kanilang Summer Camp 2012. At yan po ang ating aabangan. Mula po dito sa ATF Sports Complex, ako po ang inyong naging tagapaghatid balita, Sister Olga de los Santos, para sa Church Update.